Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Meron pong survey na lumabas para po ito sa pagka-senator. Ito pong church goers survey. Kanya-kanya ng survey, no? Kung merong church goers survey, malamang sa susunod makikita naman natin yung survey ng mga non-church goers. At baka isang araw makakita tayo ng survey ng mga mahilig po kumain ng pares. At survey ng survey ng mahilig kumain ng balot. O kaya kwek-kwek mga kababayan. Kanya-kanya na pong survey Etong survey na to halos kaparehas ng survey hindi pala. Kasi merong yung dark light survey. Yung dark light survey naman mga kababayan, ang lagi mo makikita sa top 12 ay yung mga tauhan ni Duterte. So dun sa dark light surveys. Tama ba ako, dark light ba yun? So ito mga kababayan, ayon po sa mga mahilig magsimba sa Metro Manila. Kasama lola ko na ito. Sigurado. Mahilig po magsimba yun sa Metro Manila mga kababayan, yung mga mahilig magsimba, yung laging laman ng simbahan. Sila po ay nagpa-survey. At ito po, inilabas sila ang kanilang 12 kandidato na preferred nila dito po sa darating na 2025 midterm elections. Yung pong yung mga lagi pong laman ng simbahan dyan sa Metro Manila. Ayon sa kanila, number 1 sa kanilang survey. So, nagpa-survey sila. Sila. yung mga nakikita nila sa simbahan, mga kasamahan nila, sinorvey nila mga kababayan. At ito, yung naging resulta. Maganda pala yun, no? Dito kaya sa Batang Maynila to is magpa-survey kaya ako rito. 'Di ba? Total, kanya-kanya ng survey Ito pong church goers yan po sa Metro Manila nagpa-survey. So abangan natin yung susunod yung non-church goers survey. Kasi ito mga kababayan, tingnan nga natin para sa kanila sino ang dapat na pumasok sa top 12 sa pagka-senator. Unahin na natin siyempre yung number 1, Bam Aquino. Si Bam Aquino mga kababayan, hindi po yan pumapasok sa survey ng Pulse Asia, ng Publicus Asia, ng SWS. Hindi po yan nakikita pumapasok Si Bam Aquino. Sayang. Sa totoo lang mga kababayan, isa sa bill na talagang pinagmamalaki ni former Senator Bam Aquino ay yung kanyang libreng kuleyo. Marami po natulungan yan, mga kababayan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung ako tatanungin, mas pipiliin ko pa si Bam Aquino kaysa dun sa ibang mga tulongges na senator ng PDP. Kasi ito meron tayong pakinabang dito. Dun po sa mga senator ng PDP, parang wala naman tayong pakinabang. Parang puro sarili lang nila, puro partido lang ang merong kapakinabangan sa kanila. Puro sariling kapakanan Kaya ito mga kababayan, Bam Aquino, bagamat hindi ko pa siya talaga hindi ko pa siya ini-endorso kumbaga. Kasi mga kababayan, dito po sa Batang Maynila to, habang papalapit pong eleksyon, ay maglalabas tayo ng 12 kandidato natin. So, gagawa po tayo ng isa ng 12 na pipiliin po natin. Siyempre, magkakaroon tayo ng survey. Tayo-tayo lang po dito sa Batang Maynila to, it's yung mga legit po hindi po mga trolls. So gagawin natin yan bago po mag-eleksyon. Kaya ito, napaaga mga kababayan yung church goers survey. So para sa kanila, number 1 si Bam Aquino. Number 2, Kiko Pangilinan. Ayoko sana mag-comment dito. Kiko Pangilinan mga kababayan, sa totoo lang,
Hindi ko talaga gusto si Kiko. Pasensya na po dun sa mga kakamping. Pero sabi nila maganda naman daw ang ginagawa ni Kiko Pangilinan. Pero ayoko kasi nang iyakin mga kababayan eh. Sa totoo lang, ayoko nang iyakin. Ayoko nung masyadong balat sibuyas. Kasi kung ikaw ay magiging politiko at ang asawa mo artista, kayo po ay prone sa mga sa puna ng taong bayan. Ngayon, kung kayo pinuna at kayo iiyak at magagalit at magsasampa ng kaso ng cyber libel kung kani-kanino dahil nasaktan ang iyong pride at ikaw ay nagalit, ano ba gusto mo? Puro mabuti lang ang i-report tungkol sa'yo? Kung ganun lang, huwag ka nang mag-artista o kaya huwag ka nang magpolitiko. Iyakin ka pala eh. Kung iyakin ka, huwag ka na magpolitiko, huwag ka na mag-senator. Kasi karapatan naming Pilipino magsalita. Kung may nakikita kaming hindi maganda sa'yo, karapatan namin magsalita. Kung every time na magsasalita kami, magpapile ka ng kaso, leche, huwag ka nang tumakbo. Ha? Ayun lang naman ang masasabi ko dyan kay Kiko Matching, kay Kiko Pangilinan. O number 2. Biroy mo, gustong-gusto ko pa naman ng mga madalas nakikita sa simbahan. Tapos iyakin ka? Mga kababayan, number 3, Doc Willie Ong. Si Doc Willie Ong may sakit. At sana, panalangin natin ay makarecover ng todo si Doc Willie Ong at talagang kung sakali man pala rin, sana ay matupad yung gusto niya na mabigyan ng magandang serbisyo ang ating mga kababayan pagdating po sa healthcare. Ayan po yung talagang gustong-gusto ni Doc Willie Ong. Number 4, Luke Espiritu. So halos ito mga kababayan, mga kandidato ng ng yellow Yellow, makakaliwa. At ito yung pink. Diba? Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Number 4, Luke Espiritu. Number 5, Heidi Mendoza. Number 6, Manny Pacquiao. Number 7, Franz Castro. Ito mga kababayan, si Franz Castro. Medyo alanganin ako dito. Pasensya na po doon sa mga fans ni Franz Castro. Alanganin po kasi ako dito eh. Hindi po kasi ako talaga makakaliwa eh. Sa totoo lang. Bagamat siya po ay kumukontra sa mga Duterte at ngayon binabanatan niya si Marcos, hindi po talaga ako sang-ayon sa ginagawa ng mga lefties. Yung Makabayan Black, hindi talaga ako believe sa kanila. So, kanya-kanya namang pananaw yan. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo ito si Franz Castro. Hindi naman porke kinukontra niya si Duterte, believe na ako sa kanya. Hindi po ako ganun magkasama tayo sa paglaban ng katiwalian, lalong-lalo na kagagawa ng mga Duterte. Pero pagdating po sa ibang issue, medyo nagkakaiba tayo. Saka ayoko po kasi talaga ayoko po sa komunista. Hindi ko po sinasabing komunista siya. Pero kasi yung hanay nila ay napapabilang sa makakaliwa. Ano ba makakaliwa? Di ba mga komunista? No. Number 8, Ping Lacson. Number 9, Francis Lengues Tolentino. Teddy Casino, number 10. Sunny Matula, number 11. Arnel Kirobin, number 12. Ayan po yung kandidato ng mga mahilig po magsimba. Mga churchgoers po from Metro Manila. Kaya yung mga top choices for senator ng mga non-churchgoers, yung mga hindi po mahilig magsimba, hindi po laman ang simbahan. Malamang number 1 doon, sino kaya? Malamang si Kibuloy. Number 2 si Bato de la Rosa, number 3 si Simongo, number 4 si Atty. Vic Rodriguez. Number 5 si yung mga PDP, yung mga padapa.
Ayan po siguro yung mga choices ng non-churchgoers, yung mga hindi po mahilig magsimba. At siguro, yun po yung mga laman ng mga nightclub, ng mga bar. At siguro meron din tayo makikitang mga lalabas na mga survey, mga biktima ng tokhang survey. At nako, kanya-kanya na po kasing survey, mga kababayan eh. Kung sinong gusto nyong palabasin sa survey, yun ang palalabasin ninyo. Kaya minsan itong survey parang wala nang wala nang credibility, mga kababayan, sapagkat wala, kanya-kanya ng survey eh. Yung kapo nga ni sa Maynila, yung kalaban ni Mayor Rani Lacuna, naglalabas ng sarili nilang survey. Pero doon sa legit na survey, hindi naman ganun ang resulta. Tapos merong isang senatoriable na nagpo-post. Pinopost, fake naman. Paano ka mananalong senator? Paano ka namin ipaglalaban? Paano ka namin iboboto? Kung fake news yung ipinopost mo. Kaya kung ako dun sa kaibigan nating tumatakbong senator, alam mo, mas maganda gumit na ka eh. Huwag ka kakampi sa ibang grupo. Dapat gumit na ka. Kasi alam naman namin paninindigan mo eh. Kaso nadadala ka eh. Nadadala ka nung mga prinsipyo, nung mga kasama mo ngayon. Dapat gitna ka para hindi ka masabihan bias. 'Di ba? Alam mo naman kung sino ka eh, kaibigan kita, kaibigan ka namin. Dapat gumit na ka. Mas maganda, gumit na ka. Mas maraming boboto sa'yo pag nasa gitna ka kasi pag nandyan ka sa kampi ng mga Duterte, wala. May hirapan ka, kapatid. Payong kaibigan lang naman yun. Payong kaibigan lang. Okay, so yun yung 12 na titipuhan ng churchgoers from Metro Manila. Yung mga laman po ng simbahan dyan sa Metro Manila. Ayan po ang kanilang kandidato. Actually, hindi po ito survey eh. Ito po yung kanilang preference. So, hindi po ito survey. Pinapakita lang nila, ito yung gusto naming mga senator. So, hindi po siya survey. Kasi ang survey, random. Magtatanong ka sa mga taong hindi mo kilala, magtatanong ka sa iba't ibang lugar. Ayun ang survey. Ito po, pagpapakita lang ng suporta dito sa kanilang mga napupusuang mga kandidato. So ayon po sa mga reliyosong tao, laging laman ng simbahan, lagi pong nagsisimba. Hindi ko pwedeng sabihin banal eh, kasi marami nagsisimba, hindi naman banal. Nagbabanal-banalan lang yung iba eh. Di ba mga kababayan, pasensya na po kayo, real talk lang. Marami po sa simbahan, akala mo napakabanal, nagpapakabanal, mga hipokrito. Pero hindi naman po talaga totoo. Ang tawag sa kanila, hindi banal, kundi hipokrito. Marami pong ganyan sa simbahan. Wala po akong binabanggit na specific na simbahan. Basta sinasabi ko kahit nung panahon ni Kristo sa Biblia eh. Yung mga Pariseo, nagsisimba sila para lang magpasikat. So hindi po lahat ng nasa simbahan ay mababait. Marami po nagbabait-baitan lang. Okay, so yan po mga kababayan. Congratulations sa mga gusto nila. Pero taong bayan pa rin na mamimili, tayo pong lahat, majority po, kukunin yung boto kung sino po ang lamang, siya po ang panalo. Kaya maging maging mapanuri, pag-aralan natin maigi kung sino ang ating iboboto, bawat kandidato, tingnan natin kung siya may para sa tao, puro sa sarili niya lang. Ayan po ang magiging basihan natin. Hindi po survey ang ating pagbabasihan ng ating iboboto. Boto po natin sila ayon po sa gusto ng ating puso. Ayon po sa nakikita natin sa napag-aralan natin. Hindi po sa sabi-sabi ng iba. Wag po kayo boboto ng kandidato dahil binoto siya ng tatay mo o ng nanay mo. O binoto sila ng kaibigan mo. Hindi. Dapat may sarili kang basihan kung bakit mo sila binoto. Basta ang pinaka-importante, yung para sa tao, para sa mga anak mo, para sa future generations. Kasi karamihan po, warning po, karamihan po ng kandidato ay puro pansariling kapakanan ang iniisip. Lalong-lalo na yung gastos ng gastos, milyon, bilyon isang ginagastos. Matakot po kayo sa mga yan. Bakit?
Kasi babawiin po nila yan kapag sila ay nanalo sa eleksyon. Kaya bantay bayan po tayo mga kababayan, bantayan natin itong mga kandidato, tingnan natin maigi. Kasi nakatago po yan sa magagandang mga pananalita. Nagtatago po yan sila sa kanilang mga pangako, nagtatago po sila sa kanilang ipinamimigay. Kapag namigay ng pera, tanggapin. Sayang din yan. Pero huwag niyo iboto. Kasi yung mga nagbibigay, delikado po yan. Yan po ang magbabawi kapag sila'y napwesto. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.